para may mapapag-anuhan kayo, papanooran. Papanood, oo. So kung tinatamad kayong manood dun dahil hindi kayo kasali, ito yun. Manood kayo nung kasali Oo. kayo. Because mas interesting manood kung nakikita nyo yung sarili nyo. Sorry. So anyway, yan, bundok tayo, bundok. Yan. Basta tandaan, uptrend is also called uptrend, bull or bullish, and long. Yan. So dahil may idea na kayo dito sa tawag nito, sa pa-uptrend. Ano naman ang idea nyo dito? Kung alam nyo na to, guys. Wala pa. Wala rin. Bearish. Yun. Ano pa? Bearish pala, oh. Yun lang. Lower trend. So kung ang downtrend natin is downtrend, bearish, or Downtrend lang. bear. Kung Bearish. ang pataas is long, yung pababa naman natin is short. Yan ang tawag natin. So, para hindi kayo malito, may kausap kayo na professional na trader. Eh, gusto mo kumopya sa kanya. Sabi niya, long. Ngayon, ano yun, long? Long movement? Hindi yun. So, may ibang term dito. You need to understand yung term ng pagtitrade. May sarili tayong term dito. If you really want to become a professional trader, understand the terms. Yan. So, ngayon, may uptrend and bullish tayo. So, dito guys, itong baba, ang tawag dito is lower low, yung pinakababa. Lower low yan. At ang pinakataas natin is higher high. Dito sa higher high natin, ang tawag dyan, yung line. Itong line, yung kinuwitan ko na yan. Ang tawag doon sa line na yan, resistance. Ang tawag naman dito, sa guhit sa baba, yung lower low, ang tawag dyan is support. Tandaan nyo guys, in ang term natin, pag nakikita natin yung pinakababa, yung pinakababang market, which is ito, low, support tawag yan. Tapos tinamaan niya yung dati mong lower low, nirespect niya, nagganyan, umakyat. Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng line, yung guhit. Yung lower low mo dati, tsaka yung lower low ngayon, na nangyaring market ngayon, nagkatamaan na. Ibig sabihin, tinamaan niya yung support. Itong guhit na to, tawag, support. Ngayon, alam nyo na yung resistance and support. Basic lang Yan. So, ano na yung susunod natin? Ang susunod natin is yung pa-uptrend kasi nandito tayo eh. Ngayon, pag nagkakandak tayo ng umakyat yan. Tapos bumaba. Ang tawag dito, lower high. Yung area na yan. Ibig sabihin, uptrend siya, bumaba, hindi naman niya inabot to. Kunyari, hanggang dito na. Lower high tawag yan. Lower high. Ngayon, umakyat siya ulit. Nilagpasan niya yung dati mong higher high. Ito po, higher low na to. Yan. Nilagpasan niya. Ang tawag dito, boss, or break of Break structure. of structure. Yan. Structure. So, tandaan nyo guys, yung paglagpas ng market, yan. Yung lumagpas yung market, mag-create siya ng break of structure. Gumanon ulit, nag-close siya ng higher low, lower high, break niya ulit to. Then, nagkaroon ka ulit ng break of structure. Nilagpasan niya. So, ito ulit, wala pa to, hindi natin na-confirm yung higher high. So, ito, napalitan to, dating higher high mo, naging higher low na lang. Higher high na siya ulit. Mag-create siya ng higher. Ang problema, tinapatan niya yung lower low mo. Pero hindi pa niya nilalagpasan guys Tinapatan niya lang.
this will become your weak support. Magkakaroon ka ng weak support. Pero dahil wala pa kayo sa level na ganun, huwag nyo na lang pansinin yung weak support na yun. Ito pa rin ang support natin. So, umakyat bahagya, nagkaroon ka ng higher low. Bumaba, nagkaroon ng choke. Ano yung choke? Mayroon Change of kayo. character. Ang choke is change of character. Yan ang choke. So, nagkaroon tayo ng choke. So, ibig sabihin, yung dati mong uptrend, natapos na nung tinamaan niya to, yung nagkaroon ka ng choke. Natapos na. Ibig sabihin, hindi na siya aakyat pa dito. Yung itong area na to, hindi na niya tataasan pa yan. Wala nang chance para umakyat pa. Kasi nagkaroon na ng choke, change of character. Yun yung problema. Baka isipin mo, aakyat pa kasi paakyat. Nakikita mo overall yung market, paakyat. Pero pakita mo na yung change of character. Stop Hello, buying. Coach. Yung prefer mo na timeline, anong medyo magandang timeline? Kasi di ba pag change mo timeline, parang nag-iiba na yung ano niya, Sige, pattern. saka tayo. Dito muna tayo sa reading the chart. Then, Okay, I sige. suggest best time chart na Okay. na babasahin. So, nagkaroon tayo ng change of character. Ibig sabihin, reversal of trend. Downtrend na siya. So, practicein lang ulit natin. Nagkaroon ka ng lower high. Then, higher low. Nagkaroon ka ng boss. And, nagkaroon ka ng inaabot na niya yung dati mong support, yung lower low. That's why nakapag-create ka na ng support. Ayun, lower low na ulit to. So, alam nyo na kung paano basahin ang chart, how to determine the trend. So, delete na natin to. Aha. Alam. Ngayon, paano naman basahin sa totoong chart? Kasi sa totoong chart, hindi ka naman makakita ng malinis na ganyan eh. Actually, ganyan makikita mo. Tapos, di mo napapansin na nag-change of character na siya. Di mo napansin na nag-boss na siya. Hindi mo alam. Kasi mas nakakalito siya tingnan sa actual chart. Ayan. So, paano naman tumingin sa actual chart? And 1 hour chart tayo. In a cold sa gold. Downtrend. Downtrend. Downtrend siya guys. So, dito sa pagka-downtrend niya, na-confirm ko yung change of character malayo na dito. Ito yung confirm na downtrend. Pero kung magaling na kayo, dito pa lang makakapag-change of character na kayo for 1 hour chart. Kasi sabi ko nga, dapat makuha natin yung lower high. Nasa ba yung lower high? High. Ito yung malinis na lower high. Kasi ito, madumi pa to. Hindi mo masabi. Pero itong kandila na to, lower high yan. Eh, kung hindi mo pa kaya magbasa ng ganyan, ito yung pinaka-the best. Itong lower high na to. So, downtrend tayo. Okay. Downtrend. Isang mahaba. Nagkaroon ka ng lower high dito. Then, there's ang tawag dito, guys. Ang tawag dito, kung alam mo. Boss or choke. Naintindihan niyo yung sinabi ko kanina. Because Papa said birthday boy. BOS. Yeah, Break of chuck structure. this is boss, guys. If you notice, if this is your choke, this will become your boss. Ito yung higher low downtrend. Bumaba siya. Per value. And this will become your boss. Well, Mom, you don't give me the.
Then, paano natin masasabi na natapos na yung boss, yung downtrend? If we saw change of character coming from higher low. So, nakapag-buy ka dito. Nakapag-buy ka dyan. Bumaba naman kasi maraming tao nakapag-TP na dito for the short-term time frame. Kung titingnan natin short-term time frame, ito yun. So, balik tayo sa 1 hour. Maraming taong nakapag-TP for the shorter time frame. So, ano yung best choice? You need to hold. Market psychology ko is, kung na-create mo na to, ito ang stop loss mo. Then, bumaba siya. You sell here. Tapos, hindi mo siya na-TP because you become too greedy. Ang gusto mong TP, kunyari, bumaba. Yung pinakababa. Hindi ka na-TP dito. Ito ang gusto mong TP. Or ito. So, you become greedy. Hindi mo na-TP. Hindi mo na-TP yung ano. So, sayang na sana. Pera na, naging bato pa. Ganon, may ganon tayo. Suggestion ko is you need to hold. Your stop loss will be your higher low. And your TP, kunyari itong area na to. Yan, yung area na yan. So, kung itong area na to, tinipi mo to. Pero pag ito, hindi mo na-TP, guys. So, kung ito, na-TP mo at maraming nakapag-TP dyan, bagya, umakyat. Tapos yung ibang tao, dahil nakikita nila, dahil uptrend naman dati, dahil yung ibang tao, maski wala pang change of character, which is ito talaga yung totoong change of character. They enter by. They enter by. Kaya na-FOMO na sila, fear of missing out. Then, ang dami na nagbabay. That's why ICT markets enter to sell. Nag-sell si ICT. Pinagit niya tong area. That's why market moves on TP sell. So, ganun. So, kung nalilito pa kayo because I'm saying ICT market or any kind of trade, ICT trading, ignore nyo lang yun, guys. Kasi, kung hindi nyo maintindihan, focus on both break of structure and break of structure and change of character. So, Silence na ng background, Gerald. ngayon, ganito. Nagkaroon ng nire-respect nyo yung gold. Naghihintay pa ako ng iba pang kandila dito. So, magandang enter of trades to. So, kung ako, dahil lang titingnan ko lang, sayang eh. Ngayon yan, coach. Live trading yan. Gaya ngayon. Ngayon yun. So, yan. Because of this. Uptrend talaga siya. Hindi yan magsisell. So, kung matatapos yung kandila dito sa area na yan, gitna. Susunod na kandila niyan, uptrend na yan. Kasi overall, strong uptrend ang market to gold. So, maghintay lang consolidation. Papaikliin ko pa to. Siguro tatapusin ko yung 4-hour chart. 17 minutes tatapusin ko muna to. Ay, 2 hours. 2 hours pa. Basta matapos yung 4-hour chart ko na kandila, doon ako mag-enter ng trades. Hihintayin ko matapos tong kandila na to. Doon, that's the time I'm going to enter trades. Kasi uptrend naman yan eh. Uptrend ang gold. Ayun. So guys, alam nyo na magbasa. You know how to read chalk, change of character, and balik tayo sa hindi pa ako enter ng trade. So, ayan. Alam nyo na magbasa. Ngayon, ito baka malito kayo. Downtrend tayo. Downtrend.
Pero bagyang umaakyat. In 1 hour chart to, downtrend ah. So sabi ko dito, pag nilagpasan tong area na to, mali. Ayan. Pag nilagpasan tong area na to, Maging uptrend. character tayo for buy. Kaya hihintay mo na ako ng ilang oras pa to confirm that trend. Pero pakiramdam ko uptrend na to. So ako may gut feeling lang, hindi pa sure. 60-100 ang ratio ko for market. Hahanapin niya to. Tatamaan niya to. Pag nilagpasan niya tong guhit na to, ito ang susunod niyang target. Tatamaan niya yan. Pa-uptrend lang. 3499. Pero as of now, wala pa. Hindi pa papasok. Nakamataas na yan, no? Tapusin ko muna Kahapon pa yan. 4 hour. Pero hindi tayo all-time high, paakyat ang market. So, ayan, paakyat ang market. Hindi tayo all-time high. Ang all-time high, pag nilagpasan na niya to, bago na naman yung kandila natin, paakyat ng paakyat yung gold. So, daily, pag nakita mo, tingnan mo kung nakabili ka noong 2020, so, magkano na pera mo ngayon? Paakyat lang. Yan yung maganda sa long trend no ay sa mag-hold ka. Yung mga nag-hold. Kaso dapat you have a bigger capital to hold. Kasi kung magsiset ka ng stop loss, pag napapansin nyo, yung pinakababa niya, yun lang yung target na hindi niya tatamaan. Pero tandaan nyo nga, gaya nga ng sabi ko siguro medyo traitor. Kaya kung nakapag-buy ka dito sa area na to, nakapag-buy ka dyan, you need to adjust triple. Yung Kasi stop loss. susubukan ka niya i-liquidate bago siya aakyat ng mahaba. So as of na wala siyang puro boss lang yan, no? Boss. Walang change of character. Kung 2020, back on 2020, tapos hindi naman talaga kayo daily trader, nag-hold lang kayo like ng mga investor lang talaga. So yung mga investor, kailangan din nila ng fund manager. Sila yung may pera lang sila, pero may nagtitrade sa kanila. So may mga kita rin yung mga yun, may porsyento per winning. Parang copy trading din. Ang problema lang, si investor ang nasusunod. Pero si copy trading, ang nasusunod dito, yung nagpapakopy. Kung anong gusto kong gawin sa copy ko, ako bahala dun. Susunod lang kayo sa akin. Pero si fund management, kung ano yung gusto ni investor, susunod si fund management. So, pwede rin lang magpa-fund management, guys. Ang dami. Gusto nila, invest ko yung 10,000 nila. Ay, sabi ko, wag na. 10,000 lang. Pero meron na unang nakausap, tigabi din, tinanggal sila sa B. 3 million US dollar. Pinatitrade niya sa amin, 7 trader kami. Tapos, pag nadoble mo instantly, meron ka ng laptop sa kanya. Ganun. Tapos, ang porsyento mo doon is 50-50 pa kayo. Ang ganda. 50-50. Alam mo nangyari, kumita lang ako ng 250, kinota ko lang ng within 3 days. Ang quota lang namin is $250 per week. Yun lang ang quota. Dapat manalo ka lang ng $250. I-sure mo na mananalo ka ng $250 per week. Pag hindi, tanggal ka. Sikit, sinali niya ako doon. Sikit, dinoble niya. Tuwang-tuwa yung investor. Sabi ko, ginawa mo. Galing mo. Sabi ko, tutuwa din ako sa kanya. Nadoble niya, meron siyang libreng laptop. Kaya may laptop yung sa bahay, hindi niya ginagamit kasi bumili siya ng laptop na flip. Hindi niya gusto yung laptop na binigay. Tapos nakuha na niya kagad yung kita niya. Nadoble niya eh. 50-50. May do sa per account namin, merong nakadikit na 10 account doon. Kaya kung Wow. nag ka ng $1,000, tinitrade mo lahat yun. $11,000 yun. So nadoble niya. Wala pang isang araw, nadoble niya kagad. Nakuha niya. Bitcoin yun eh.
Sumabay siya sa Bitcoin. Tapos, ang nangyari, nadoble niya, kinuha niya na kaagad instantly, meron siyang 6,000 US dollar. Ganun lang ka-easy yung, kung alam niyo na mag-trade, ganun lang kadali kumita ng pera. Pero kung hindi kayo marunong mag-trade, ganun din kadali mawala yung pera mo. Alam niyo, Pero may kontrata na ilang araw na kailangan o ilang buwan kikita. verbal lang. Sabi ko nga kay Kit muna eh. Kit, tangina, pag natalo tayo dito, baka pa-salvage tayo niyan. Laking pera niya. Yun nga din iniisip ko eh. Tapos kinausap muna niya, si Jake. Tapos si Jake, oh brother, binouch ka ng kapatid mo, sasali kita. Sabi ko, di, ayoko niyan. Tayo na, baka pag natalo ko, pahanting mo ko. Hindi ako ganun, sabi niya ganun. Bata pa, 26 years old. So, investor siya, kailangan niya lang ng trader. 7 kami nakuha niya, sabi. Doon sa 7 na yon, 3 lang yung nakakaano ng kota. Tapos sikit lang yung mag-isa na nandoble niya, yung kapital. As in talaga, nabilib din ako sa tao na yun. Tuwang-tuwa yung investor eh. Mm. Baka pwede Si ako Russell, pwede magano yan. Investor yan si Russell. Coach, Pwede ako may dyan, coach. milyones yan. Kung investor, dapat malaking pera pinapasok. Ganun Mga talaga. 10. 10 lang muna, 10. 10 US dollar, 10 million. 10 million? 10,000 US dollar. 10,000. Pero kasi nung nandun si nung, iba yung, ano ba yun? Nung nandun si Kit, gusto nung investor, 3 million, hatiin sa 7. Sabi ko, ayoko. Masyado nang malaki yung pera na yun. So, galero yung investor. Napanalunan niya lang din sa casino yun. Yung pera na yun. So, garol. So, hindi niya kami kilala. Hindi niya alam na kung magaling ba kami o hindi. Basta, dilagyan niya na yung pera niya doon. Ganun yung tao na yun. Ganun katindi yung investor. Hindi ko alam kung may nakadikit. Pinaalam lang sa amin na may 10 lang nakadikit na account. Pero dahil ayaw, tumatanggi kami, dinikita pa niya ng ibang account yun. So may nakaka-copy trading dun sa account na yun. Parang yung ginagawa ko. Pero overall, sa kanya lang lahat. Yung account number, yung password, bibigyan niya lang sa'yo. Pero yung platform, overall, hindi mo alam yung password. Yung papasok mo lang yung account. Binigyan ka. Yan, di ba dyan ako nasunog sa Telegram? Ang daming nagme-message sa akin ng ganyan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Totoo pala yan talaga. Oo, totoo. Ito yun. Kasi nag-offer siya ng Pero kami 2,000 hindi kami nag-offer. Kasi, alam nyo guys, ito lang isipin nyo. Kung marunong ka talaga mag-trade, bakit kailangan mo pa ng investor? Kaya niya naman palakihin yung $30 niya paakyat. Bakit? Sa tingin nyo lang. Diba? Ibig sabihin, gusto niya lang ng kapital niyo. It's either di marunong o hindi marunong. Uncertain. May papakita na puro panalo? No. Huwag kayong maniwala dun. Kahit kasi sino magaling na trader, natatalo. So, pag pinapakita lang, puro profit, huwag na kayong maniwala dun. Oo nga. Kahit ako natatalo ko. Pero, I can minimize my losses. Pag natalo ko, I need to be sure my next trade to be win. Pag natalo pa ako ng 3 sabay-sabay, I stop trading. Kasi, ibig sabihin, lahat na ng open trades ko, lahat ng i-open na trades ko, hindi na mag-work. Tapos, babalik ulit ako sa market, if okay na ba ako, ikakalma ko yung sarili ko, okay na ba? Then, I try to think another strategy to boost my confidence again. I-create lang ang strategy. Ganun. Paano ka makakapag-create ng strategy? Is by reading chart. By reading indicators and reading the news. So, kung wala ka pang idea, you need to focus on that.
Hindi porket sinabi namin uptrend yan. No, bumababa yan sa lower At saka, time frame. at saka kailangan natin ng malaki ng kapital kasi nga magle-liquidate yan. So ganito, kung hindi pa talaga kayo marunong talaga, ang minimum capital ko talaga dito is 100 US dollar for standard account. So kung wala kayo pag standard account, maliit lang talaga pera mo, 500, 1,000 pesos. Yes, pwede. But I'm not endorsing standard account. Sense account ng PU Prime. That's how I will recommend. Kasi kung hindi, ayun. So kung ano, pwede kong ituro sa inyo yun kung PU Prime user kayo. Lalo na pag Andre kayo sa akin, pag hindi nyo ma-withdraw yung pera nyo, ako gagawa ng paraan para ma-withdraw nyo yan. Pero kung hindi kayo Andre sa akin, hanapin nyo yung under nyo, yung nagkuha sa inyo. Kasi there's some people na doon sa platform nila nakikita nila yung pangalan mo doon. Ngayon kung hindi ko makita yung pangalan mo doon, ibig sabihin hindi ko kayo under, hindi ko kayo mare-request doon. Yung makaka-request lang noon yung may hawak ng accounts nyo. O Kaya 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 pala. Kaya nga, coach, pinaano ko sila kasi papalipat ko sila sa PU Prime sa'yo. oh. Pero whichever naman yan na broker, okay lang naman, okay lang sa akin. Na gamitin, tinuturo ko pa rin naman yung kailangan yung malaman. Ang problema lang dito, pag nagka-problema kayo dyan sa mga broker nyo, kilala nyo ba yung lalapitan nyo? Nakakausap nyo ba ng ganito? Yun ang difference. Hindi nyo ako Nagagalit. May iba nakakausap. nagagalit. Hmm. Ayun. So, marunong na tayong reading the chart. So, anong magandang time frame? Yun ang tanong ni Gerald kanina. Scalping time frame, 1 minute to 5 minute to 15 minute. Minsan included to. Longer time frame is for much better trend. So, ang tanong, Coach, saan kayo nagtitrend? Ay, nagtitrade. Dito ako nagtitrade. Yan. Pero you need to be sure kaya nyo agapan yung stop loss na to. So as of now, hindi ako makapasok sa gold. Kasi lalagpas na sa capital ko. Pag naglagay ako ng stop loss dito, $70 na yan. Ganyan sa gold, medyo mahal. Kaya di ako makapasok. So Kaya Bitcoin, nakapasok ko sa Bitcoin. Pero on a short lang. So hinabol ko to. Hinabol ko sa term 30 minute. So ngayon pa uptrend pero bababa naman yan. Yung trend dito, dapat para maging sure ako na mag-downtrend siya, dapat itong volume na to, green. Kung hindi to green, kung hindi to red, pag nag-green to, possibility, umakyat. Pero as of na dapat mag-green pala to, mag-green. Ngayon wala pa for 30 minutes. Anong Pero indicator po yun, coach, yung nasa baba mo, yung may color green na to, no? volume, Volume sa MT5. volume. Yan. ay, ano mo nga sa kanila, coach, yung yung auto chart is Okay. So, templates, auto chartist. Saan ba ginagawa nito? Ngayon, hindi kayo marunong mag-trade. Hindi talaga as in. Hindi kayo marunong magbasa ng chart. Ito yun. So, kung gusto nyo lang mag-practice, magbasa ng price action. Auto chartist will give you the price action you need. So, wait lang tayo, nagbabasa. Yan, maganda to pag sa mga bago. Sa MT5 ba yan na desktop? Ano yan? Sa MT5 ba yan na Yes. Dito nag-work MT5 sa na desktop? Android or MT5 iPhone, Android. Hindi siya nag-work.
Oo, kaya Ang pala hindi ko nakakita. lahat ng tinuturo ko dito is all about laptop, desktop. Kasi I'm not Sa trading laptop, sa laptop. Okay. cellphone. Hindi talaga ako nagtitrade sa cellphone because ang liit ng screen diyan. Ang liit eh. Kulang yung information. So pag gumamit ka ng laptop desktop, nandito yung kumpleto. And yung program ng MT5 for Android and iPhone. iPhone, kulang. Hindi siya naka-build for complete. So kung kunyari, itong auto chartist na to, gusto mo ilagay sa Android phone mo, hindi to mangyayari. Pero malalagay mo to auto chartist, hindi sa chart. May separate application siya. So wait muna tayo for ito Bitcoin. Sabi Bitcoin, 30-minute view. Ayan. Ano yung binigyan niya signal is sabi niya channel up. So, Di ba? Nice kayo. Wala. Parang binigyan, Sage Master. binigyan niya ako ng channel up. Yung line, siya nag-drawing yan, hindi ako. So, si Auto Chartist, binigyan niya na ako ng signal for for me to trade. So, paano ba yung channel up? Hindi mo maintindihan, pindutin mo to, pattern details. Sabi niya, channel up. Length 20, tapos direction downtrend, continuational. Tapos, quality, maganda yung quality. Completed. Ibig sabihin, tapos na. Tapos na yung signal. Ibig sabihin, wag mo na to sundin. Sinabi na niya. Kaya ako ang ano ko dito, ba't siya na-complete? Kasi nung nag-channel up siya, tinamaan na niya yun, yung mga area na to. And nilagpasan na niya ngayon. May breakout bagya. Ngayon, nagko-consolidate lang yan. Waiting for me to stop loss ako. Yan yun. So ano naman to? Ito yung possible stop loss. Ay, take profit. Kung uptrend yan, kung gusto mong sumundot-sundot, ito yung possible take profit mo. Ganyan. O so, ano pa ba? GBP USD. Tignan natin. Ito naman, falling wedge. Tinuro niya kung ano. Yan. Kung PU Prime user ka, libre to guys. Pero pag hindi, pwede mo pa rin naman to gamitin. Magbabayad ka nga lang. So bakit ka pa magbabayad kung may libre, diba? So sayang ang pera mo. So dito, ano bang ibig sabihin to? GBP USD. Ibig sabihin, UK and US. Pounds and US dollar. Ang trading na to. Sabi falling wedge, uptrend, continuation, quality. Pero tingnan mo muna, completed na naman. Tapos na to. Completed. So, yung yung falling wedge, yung pababa, tapos na. Uptrend na siya. So, ano ba yung possible TP mo? It's either ito, or ito. Ayan. O, iba pa. USD CHF naman. Ano pa ba bibigyan niya? Ayan, lilipat ka Yung doon. gold, yung gold. Walang signal na gold eh. Hindi ko. Ito guys hindi porket gold ang gusto nyo, hihintayin nyo yung gold na signal. So, pag walang signal dito na binibigay, wag ka muna kayo mag-trade kasi hindi nyo maalam magbasa ng chart. So, USD CHF support naman. Sabi niya, confirm ang support. Nasa yung support? 1, 2, 3. So, nauntog na siya up for uptrend, change of character. Nag-consolidate. Kung bibili ako, bibili na ako ngayon. Ay, sorry na lang. Anong ay, coach, tanong ko lang, coach. Sa PU Prime ba, di ba, ang yun yung tanong ni Gerald sa akin kanina, hindi niya makita yung ibang pair sa yung specs,
500, di niya makita sa ano niya, sa broker na niya. Pati yung boom and cash, hindi rin. Dala. Bibili Yung lang mga ako. oil. Nakakita ako ng trades. Ano yan? USD CHF? Swiss. Okay. CHF. Wait lang. Pa-join ako, be. Tingnan mo na lang sa signal mo, PU Prime. Ay, oo, CHF. So, ganito. Hindi nyo nakikita yung symbols. Anong account mo? Standard. So, para makita yung symbols is right click. Punta ka symbols. Mapupunta ka dito. Tandaan mo, yung pwede mo lang i-trade yung may .s. Yan, yung mga may .s. Kung walang .s, hindi ka pwede mag-trade doon. Because your account is not, hindi para doon. Yan. Merong account na pwede para dito. So, kadalasan naman, lahat yan pwede naman. So, ganito. Kunyari, hindi mo talaga makita. As in, invisible. Ano yung sinabi mo kanina? Ano yung symbol? Ay, anong ano yun? Sinasabi? SPX 500. S&P 500. Oo. 500 na lang. Ano? Ayan o, SP 500. Ayun, no? Yan. S&P Index. Ayan, yun. Open mo lang Yung yan. SPX 500. SPX 500. Meron ba nun? S&P. Ba, yan, SPN 500, yan na yan. Wala namang SPX 500. Meron ba nun? Dahil titignan ko. Yan yung SP 500. Hindi, Yan kung may yan. SPX, tatanong lang. Ko-confirm ko lang. SNP? Ano yung sinabi mo, Gerald? Anong pair? SPX 500 USD. Alam. Meron nga siya. SPX 500. Sorry. Ito rin yun. Ito, Yun nga. sinagot na niya ako. Yung Yun nga. SPX 500, ito rin yun. 500 yan. Yung SP 500, okay. Oh, yan. SNP pa, ito ba, tingnan nyo ha. Ngayon guys, tuturuan ko kayo gumamit ng AI. Lahat ng hindi nyo naiintindihan, tanong nyo kay AI. Ito pa, tingnan nyo to. Ayan, kung nakikita nyo, tinanong ko lang si AI. Is there a SPX 500? Yes. The SPX USD. Ayan o. To the S&P 500 index US dollar. So magkasama yan, iisa lang yan. Lahat ng Ano naman yung mga boom and cash? Yung boom and cash, meron ba sa ano? Yung T5 yun? ano ba yung buman? Itanong natin. Hindi ko rin alam. Ay, sige. Okay. Yan eh. Gcash? Ano Oh? to? Hindi, kasi kanina sa app, sa Wishmaster, nagbigay ng signal. Tapos, boom 900. Boom 900. 900 index. So, synthetic index nga siya. So, pag hindi natin makikita sa Meta 5, hindi siya available. So, boom. I think magagamit mo siya kung may ibang broker. Ibang broker yata. Oh, yeah. Parang na-search ko ibang broker. May ganun kasi. Istandaan nyo guys, yung mga hindi masyadong kilala, huwag kayong mag-i-invest ng malaki doon.
Oo nga. Kasi konti lang yung nagtitrade dun, promise. And madali kayong maliliquidate dun. Ang maganda talagang oil, coach, no? O kasi, sorry guys pero hindi ko dinedemoralize yung nagbabato ng signal na yun. Kaya niya binato yan, nakitaan niya ng possibility na mag-profit yun. Ang problema, the lesser ang mga tao nagtitrade doon, mas madaling ma-manipulate. Market is been manipulated. Tama, sakto. Kasi nga may An- ang auto chartist nag-ano siya, nagbato siya ng signal kahapon ng isang araw ng Meta. Tapos hindi ko makita sa Meta 5. Ginamit ko siya sa iba kong broker. Ang hina gumalaw ng market. Naliliquidate yung pera ko ng $2. Kasi ano yun namamanipulate. Basta onti ang trader, madaling mamanipulahan. Pag maraming trader na nagtitrade like gold and Bitcoin, mahirap talaga manipulahan yan. And pag nakikita nyo talaga guys, yung market natin, yung gold. Ano ba yung sinabi ko manipulate? What I mean is yung mga whales. Coach, yung Maliliit. screen mo nawala. Ay, sorry. Hindi ka nag-screen share? Ito, nakalimutan. Sa gold kasi, pag na-manipulate yan, lalabanan lang din ng mga maraming trader yan. That's why, pag nakita nyo yung market trend in a longer time frame, pag aangat yan, aangat lang yan. Ganun kasi ang market. That's Dami how, mong trade, ganun. Maganda yung nakikita ko ngayon. Even though may mga negative, pero kahapon kasi puro positive yan. Ngayon, ganito. Isipin niyo maigi kung anong klaseng trader kayo. Ito palagi kong uuumpisan. So meron tayong 4 na klase. Scalping or scalper trader. Yun yung sila, Coach Kit. Mag-enter ng market within 10 minutes below or 15 minutes below. Aalis din sila. Yung in and out, yun nun. So, tandaan nyo, pag in and out, mas volatile yan. Daily swing. Nag-hold ka ng market within a day. Kung napanood nyo yung video na pinanood ko, si BNF, matagal ko na yun, naalala ko lang. That's why I share. Because kay yung na-share ko kahapon sa session. Si Kay kasi, Ichimoku trader. That's why I'm using Tenchi because of K. So, ano naman yung day trading? Mag-hold ka for a day. Pero dapat, after ng market, bago mag-close ang market. Kasi there will be a gap. 30 minutes gap na bago mag-close yung market. Hindi gagalaw yun. Magpapahinga ng 30 minutes yun. So, you need to look on your chart if you want to hold or not. So, may decision factor ka dapat. Pag nakikita mo yung market mo na pababa, you need to stop. O kung nakita mo yung market mo paakyat, di continue mo lang. That's how day trading works. Ano naman sumunod? Yung swing trader. Swing trader, week to months. Mag-hold ng 1 linggo hanggang 1 buwan. So, week trader ka ba? Ano ka ba? 1 linggo ang trader ka ba? Kaya mo bang mag-hold, no? Because you're too busy on your work. Because you're been stressed out by looking on your chart. Kung ako tatanungin, mas stable ang profit sa matatagal kaysa sa mga mababagal. Bakit? In and out sila eh. Ganun din naman yung market kung after pag nandun sa longer time frame. Sa shorter time, Pero mag-longer time pero coach, frame. mga magkano ng mga ano din sa mga yung week, mga magkanong ano mo, Ito. deposit mo dun Sa sa yung mga 1 week na ano, Swing trader. yung swing trader. Yeah. Swing Mga trader. magkanong mga minimum na ano dun. kaya ko $30. Kung ako, Oh?
Yeah. Kasi, Uumpisa ako dahil because I know how to read chart. I know to manage. I know may decision factor na ako. Ay, nag-iba na yung change ng trend because of this indicator. Titingnan ko to. 'Di ba? I'm using auto chartist. Ay, gusto ko moving averages. Titingnan ko, sisilipin ko. Eh, mukhang iba na sa moving averages, ah. Ngayon, ayaw ko na niyan. Gusto kong gamitin nung Tenchi ko. Uy, sa Tenchi ko, nag-iba. I have my own strategy. I have tons of strategy to look upon. Then, mag-iisip ako. Kaya ko nang gawin yun. Pero I'm not recommending it, guys. I'm not recommending na gawin nyo yun because yung $30 nyo, ubos yun. kakainin. At saka, yung lot size ni Coach, 0.01. Oh, di ako nagmamadali. Kaya nakikita nyo yung Hindi lot siya size. nagmamadali. Hindi siya katulad na napanood natin tira Coach Kit na 0.1, 0.2, 0.5. Oh, di Kasi ako sila, marunong na sila. Marunong din naman ako, pero I mean, I'm sila, much more scalper sila. conservative. Scalper sila. Oh, scalper. Kasi conservative type ako. Ano ba kaya nga tatanungin ko sa inyo, sa sarili nyo eh. Ano ba yung gusto nyong trader? Conservative ba kayo o aggressive? So kung aggressive ka, scalping ka. Kung conservative ka, ayaw mong natatalo, eh di swing, daily to swing. So ano May yung mga trabaho pang-apat? yan. May mga trabaho kayo. Oo, kung nagtatrabaho kayo, ito talaga dapat. Pero kung Kaya nga, kasi sa work ko, lagi ako nagtitrade, tapos busy, tapos, kaya yun, minsan hinahabol ko pa yung ano, yung, di ba, late ka na ng mga 3 minutes, hinahabol ko pa rin, kaya yun, medyo, malaking Sunod. talo, yung, oo, yeah. At Kaya saka, baka, nafufumo kami, Coach, sa makikita sa mga messages. natamaan ba kayo nung session ko? Oo, yung 10 mo. So, yun yung sakit ng ng mga trader. Even me, hindi naman ako magmamalinis, tao lang din naman ako eh. Pero I can prevent. Naiisip ko na kaagad, if I feel fear, I feel greed, sobrang saya ko, sobrang takot na ako, sobrang lungkot ko, I stop trading because that will affect your trading style. Your focus on your trading, wala na yun. Even though pinipilit mo na lang ng utak mo, babawiin ko ngayon. No. You can, mababawi mo yan, hindi ngayon. Some other day. Some other time. Di ba? Revenge trading. Pero, pag swing trading kayo guys, ang recommend ko dito is, maski $100. Pero dapat $500 kasi nung bago ako, 500 talaga. Every time na nasusunog ako, $500 ang nilalagay ko na kapital sa account ko. Sa totoo lang, $500. Tsaka tandaan nyo guys, the bigger the profit, the bigger the capital, the bigger profit you will have. So ito ginagapang ko to, nagsimula lang to sa $30. Itong $60 ko ngayon. Pagpasok nung nag-withdraw lang kasi ako eh, nagtira lang ito ng $30. So, pagpasok ng April, ano ba May. Pagpasok nitong May, withdraw. Siyempre, kailangan ko sumahod. So, hindi ko na pinopost yun because hindi ko naman kailangan pag malaki yun. Basta I earn my lot. I'm earning triple doon sa dati kong sahod. Ayun na, isipin nyo na lang yun. I earning my lot. And I don't need your money to bigyan nyo. I can earn my lot here. Even though, kung bigyan nyo man ako, thank you. Pero hindi ko inihingi yun. And hindi naman ako talaga nag-oobliga. Because all my activity, lahat ito, gusto ko to. Even though turuan kayo, gusto ko yung turuan. Bigyan nyo ako hindi, walang problema. Wala sa akin yan. I'm still earning. Ngayon, dahil hindi pa naman kayo nag-earn, ba't kayo magbibigay? You don't need to. If you earn
nag-profit na kayo, then that's the time. Ako nga rin, ganun din ang ugali ko na sobrang saya ko. Binigyan ko yung coach ko. Pero hindi niya kasi tinanggap, pinipilit ko. Hindi, kunin mo to. Hindi niya tinatanggap. Ang ginawa niya, dahil makulit ako, sinama niya ako dun sa mga inner circle niya na mga trader. Tuwang-tuwa ako, ang dami kong natutunan. Pausbong pa lang ako nun. Back 2022, turning 2023. Siguro mo, ang tagal ko ng trader pero hindi ako nagpo-profit because I don't have someone na kinakausap, na community, wala. As in, ako lang mag-isa. I'm on my own one-man army. Because maski yung trabaho ko is more on talking people. I'm a very introvert person talaga. Lalo na pag natatalo ko, hindi ko naman pinagmamalaki yun. Tinatago ko lang sa sarili ko. Pero na lang nung natalo talaga ako ng malaking malaki. 3 oras, 200,000 pesos, wala. Ilang taong ko pinipon yun. Yung 200,000 pesos ko, 3 oras lang nawala. Dahil sa isang trader na pinagkatiwalaan ko. Pinagmumura ko yun. Tapos tumigil na ako, hindi na ako nag-trade. After 6 months, siguro dahil kalmado na ulit ako, may nag-commercial ads sa YouTube yun. Sabi niya, sawa ka na bang matalo? Sabi niya, sira ulit ka. Yun bang nasa isip ko lang habang nagmumotor ako, papasok ng opisina. Hindi na ako magte-trade na. Sabi ko, scam yan. Wala na talaga. Pero yung tao na yun, yung kumausap sa akin na yun, siya yung nagpabago ng buhay ko kung paano na ako ngayon. Biro mo, wala na ako sa rat race. Wala na. Hawak ko oras ko. I'm earning triple. Mas malaki pa sa sahod ko. I don't feel stressed by someone. Kung may stress ako sa sarili ko, kasi magtalo ko, ganun. Pero okay lang, I can manage na. Pero dati talaga, papagalitan ka ng boss mo, mumurahin ka ng boss mo. Siyempre, nalugi yung kumpanya ng 3 milyon, 2 milyon. Hindi ka ba magagalit? Pinagmumura ka. Ngayon, ako naman, magagalit naman ako doon sa mga tao. Lalo na kung sino yung nagkamali. Ano ba pagkakamali mo? Yan, ganun. Pero hindi ko naman minumura kasi unlike boss, hindi naman ako boss eh. Parang tingin ko pa rin sa mga tao, pantay ko. Nagagalit ako, dadabo. Ano ba yan? Napagalitan na naman ako dahil sa inyo. Sino yan? Halika, usap tayo. Bakit ka nagkaganyan? Ganun. May ganun ako sa opisina na yun, nawala na yun. As in, nawala. I own my own. I'm talking to people. I'm doing what I want. So, I have my time. Nakasusundo yung anak ko. Yung asawa ko, sinusundo ko. Nandito lang ako sa bahay. Yun nga lang, nandito ako sa computer. Yan yung So, goal sa trabaho. Ano, Russell? Yan yung goal na mawala sa trabaho, yung rat race, mawala sa rat race. Oo. Kasi yung rat race, oras ang inaano mo dyan. Araw. Sorry. Hindi oras, araw. Araw ang kitaan mo dyan. Dito sa ginagawa natin, oras. Biro mo, ito na lang isipin mo, sa isang oras, gusto mong kumita ng 500 pesos sa isang oras. Yun na lang ang goal mo. Kaya mong gawin yun. Ang goal ko lang naman dito is maka-accumulate ang 1,500 to 2,000 US dollar. Yun lang ang goal ko dito. Why I'm doing, what is my attitude from the market is to have a goal. 1,500 to 2,000 US dollar na profit. Yun ang goal ko. Because pag wala kang goal, sasabihin ko sa inyo, nag-greedy na yun. Nag-greed ka. So, nawala si Gerald Pero anyway, may tanong pa ba? May tanong. Ikaw, Res, bakit hindi mo naintindihan kaagad yung pagbabasa ng market structure? Panoodin mo lang to. I'm going to give you the link. Tapos ganito, dahil
nakapag one-on-one coaching naman na tayo. You can ask me. You can ask me anything about trading. Pero through chat na lang. Tapos kunyari, may problema ka lang talaga. Like nung kay Russell nun, namumblema siya, natalo siya. Nag-ano ako, nag-session ulit kami. Marami na ako na session. Bukod kay Russell, sila Aljet. Marami, bukod sa B-student, mga estudyante ko mismo. So, Oh, si Apple nga pala, gusto niya yung link ng PU Prime mo kasi gusto niyang, sabihin ko, nga pala, magsisession kami mamaya. I-send mo na lang yung link sa PU Prime Coach para, mamaya share ko dun sa ano niya. mm, Pero I can guide you. Well, basta under kayo sa akin, lahat ng concerns nyo, mamamanage natin yan. Ako bahala dyan. So as of now, wala namang problema. Kadalasan nakakaproblema lang sa deposit kasi minsan, yung mga tao deposit, nagwi-withdraw. Minsan, nasasabay sa upgrade. Last time may bagong upgrade ang PU Prime. Hindi makapag-withdraw yung isa kong under sa PU Prime. Tapos sige, wait lang tayo. Babalikan kita, ako mismo tatawag sa'yo. Then, mag-withdraw ka na pag tumawag tayo. Habang nag-withdraw siya, hindi siya makapag-withdraw. Naka-online chat kami, naka-live chat kami. Ganun. So, para yan yung maganda. Yan yung maganda kay Coach yan. Talagang ginaguide ka. ma-at ease lang din kasi siya. Kasi yun naman yung trabaho namin eh. Yung talagang trabaho ng IB. So anytime ma-withdraw mo yun pag sa PU Prime. Yeah. Yung XM kasi kahapon nag-try ako mag-withdraw. Sa PU Prime? Binalik yung pera ko. Hindi, sa XM. XM. Oo. Nag-XM Binalik. din ako dati. Pero okay naman ang XM. Di ko naman siya sinisiraan because kumita rin ako kay XM. Tingnan nyo guys, may papakita ko sa inyo. Pero ang ini-introduce ko dito is PU Prime guys ha. If you really want my help, PU Prime lang talaga. Pag nakita nyo yung chart, makikita nyo lahat ng broker. So I have Vantage. Bago ako nag-PU Prime, Vantage, IB ako dito. Nagsimula ako sa XM. Pero dahil ayaw nila ako tanggapin as an IB, nag-apply ako IB. Nag-apply ako sa Vantage. Hindi ako tinanggap dito. Dito ako tinanggap. So, nag-Vantage ako. I'm introducing Vantage dati. Ngayon hindi na. Ngayon, dahil yung kapatid ko nasa PU Prime, sabi ko, kuya, lipat ka na lang sa akin. Tapos, pataasan natin yung rebates. Lumipat akong PU Prime. IB na ako ngayon for PU Prime. So, I also have MEX. Itong MEX naman, nung ginawa kaming fund management, nag-MEX kami. Ito gamit yung broker. Ayaw ko lang gamitin si MEX because ang taas ng split. Sobrang taas. Kung may pera ako, ayaw ko gamitin to. Si investor, ito gusto gamitin. Because may kausap siya dito. Binibigyan siya ng magandang rebates per trade. So ito ginamit niya. Ang hirap nga lang mag-trade dahil yung spread mo, ito yung market. Kunyari, pababa yung market. Nandito yung market, pababa. Yung spread mo nandito. So ang layo. Ang hirap mag-trade, hindi ka makapag-scalp. Kaya ang hirap buuhin ng $50 per day. As in, ang hirap. Kaya may 7 veteran trader kami, including Kit. 4 lang doon yung nakakuha ng quota na $250. Isa lang yung nakabuo. Yung nadoble niya yung $1,000. Sikit yun. Nadoble talaga niya. Nabilib na ako dun. Then, yung iba pa dyan, yung dalawa, sabog yung account. Sunog. Pag sunog ako, hindi sabi na mo yan.
Ibig sabihin, wala na, tanggal na siya sa ano. Di ka na makakapag-trade ulit. So, nakapag-trade pa ako 1 buwan dun. So, yun yung pangatlo, yung last na buwan ko, yung pang 1 linggo ko, yung last week, nasunog ako. Kasi ang hirap nga dahil time na yun, yung Bitcoin, sabi uptrend, pero bumababa. Ang gulo talaga ng news. Yung news talaga, sabi sa news, uptrend. Pero bumababa, sabi ko, na bakit? Nag-aano talaga ako nun, nag-aanap ako ng way, question and answer. Lahat ng trader, pabay eh. Tapos hanggang bumaba ng bumaba yung Bitcoin, nagtuloy-tuloy na. Kaya Pero nasunog yung yun. Natanggal ako sa program. Kaya wala na ako. Pero nag-earn ako dun. Almost $20,000 din. Wow. Ayun. Dito kay Mex. Tapos ito naman expert option, binary trading naman to. Ito parang sugal to eh. Kasi sobrang iksi ng time. Kung kunyari gusto ko lang nagtitrip lang ako dati sa opisina pag wala nang ginagawa. Ito ginagawa ko, nag-expert option ako. So ano ba nakikita sa expert seconds lang. option? Binary. Nagbibilang ka lang dito Binary ng trading. segundo to minuto, 5 minutes na pinakamatagal. Kaya sinuggest ko Seconds kay, lang, ano? kay Renz na gamitin ang PU Prime makapag-trade tayo para yung auto chartist makapag-support kasi para talaga sa mga beginners yun. Yan. Oo nga, pang beginner talaga yun. Ano ba maganda sa 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 auto chartist, ito papakita ko sa inyo. Baka di pa alam ni Res. Tingnan nyo to. Mura siya Helix, mas labaw pa sa Helix kaya siya take profit. Mga siya Helix. PU Prime. Ito sa inyo. Out ko lang saglit kasi makikita nyo yung password. Pero lilipat ko ulit dun. Ito papakita ko sa inyo yung paano maggamit ng auto chartist. Ilalagin ko lang medyo mabagal. Wait lang guys. Ang auto chartist talaga is pag hindi ka talaga marunong magbasa ng chart, ito yung Ay, wait, paano ko naman pang auto chartist ko, coach? Wait lang. ayaw Nel. Kalimutan ko na ba yung password ko. Yan guys, namamali ako sa sa password. Nag-load pa naman ako. So, stay lang kayo sa mababa muna. Kunyari, hindi pa kayo confident talaga. Yung, not overconfident. Demo lang. So, you won't lose something na i-enhance nyo na yung sarili nyo. And if you're become confident naman, parang hindi na kayo takot mag-trade. Ayan, yan na yung na-withdraw ko. $42,000. Yan yung IB rebates ko. Kaka-withdraw ko lang. That's why maliit na lang ulit to. Pinalalaki ko lang. So, client tayo. Na-earn ko na dito 42. And pinalalago ko 55. Diba? Slowly but surely, in the end of the month, 1,500 na yan. Nagko-compound ako habang lumalaki yung capital ko. Lumalaki din ang lot size ko. Ayun. Auto chartist. Ito. Nandito na auto chartist. Ito yung makukuha mong libre. Ngayon, sabi gusto mong gamitin sa Android phone is scan mo lang to. Sa cellphone mo kasi magbibigay ng signal. Yan. Dapat sa sarili mong account. Libre lang yan. Kaya nga sabi ni Russell noong una, Coach, hinihingan ako ng account number because in different platforms siya nakapaglagay ng auto chartist. Sabi ko nga, pang PU Prime lang talaga siya. Hindi mo siya madadaya.
Kaya kung hindi PU Prime yung MetaTrader mo, hindi mo siya malalagay sa chart mo. Yun. So ano pa ba makikita doon? Ayun, download for iOS and download for Android. Yan, mada-download mo siya. So kung maano mo to, makikita mo na yung mga signal na nanggagaling kay AutoChartist. Ano pa ba makikita natin dito is ito, yung research portal. Ano ba ba? Meron dito technical analysis. Ay, maingay sa kapitbahay. Okay, technical analysis. Dos, nandiyan ka. The MetaTrader for, nagbabasa pa eh. Scanner. Use sentiments. And education. Yan yung kailangan natin. So, ano ba yung binibigay niya? Ngayon, mabagal ang AutoChartist. Ito ang binibigay niya. Ayun. Diba? Ang ganda. Sa crypto. Crypto to. 30, sabi niya 35 minutes ago. Bibigyan kanya ng signal. Dapat bantayan mo rin kung kailan may expire. Anong oras. So, the same with this. Nagbibigay siya ng mga signal. So, ano pa ba mga ano niya? Hindi lang crypto. Pwede rin gold tsaka silver. Tingnan natin. Feeling ko ang silver tataas kasi yung gold tumaas na eh. Oh. Hindi ako maka-enter doon. Masyadong malayo na yung stop loss. And kung e-enter ako doon, medyo malaki na yung papatalo ko. Hindi ko na kaya. Maski 0.01, malaki na talaga. As in, malaki ang gold eh. So, metals, wala. Stocks. Ayan, meron. Commodities. Mga stocks. Yan, mga gas. Yan, yan, bibigyan. Currencies. Yan, meron. Mga shares. Yan, meron. Ito yung S&P 500, nandito rin. The shares. Indices. Ito. Mga Nikkei. Yan. So yung, ano bang ibig sabihin ng indices? Ito kasi yung mga pera, mga insurances na kinocompress, pinagsama-sama sa isang platform. Yan yung. So ano pa ba makikita dito? Yung scanner, how to use this. You need to watch. Panoodin mo to. Kung meron ka na nito, hindi na siya kulang. Play mo lang yan. Ayan. Tuturuan ka na niya kung paano gamitin, kung paano mag-install, and paano ilagay sa MetaTrader 5. Ano ba makikita dito? New sentiment. Ito yung isang maganda. Ay, hindi namatay. New sentiment. Ito naman yung mga trader sentimental analysis nila. Maraming nagtitrades. Maraming nagbabay. Ito naman maraming nagsisell. Ah, okay. So kung pwede kang pumasok kung maraming nagsisell. Oh, ito sa gold. Negative oh. Maraming nagsisell sa gold. Ayan. So you have an idea, sentiment trading. Education. Bukod sa Wow Powers, dagdagan mo. Ito, libre niya lang binibigay. Diba? Kung paano magbasa ng news. Dito. Libre na yan pag ano ka? Mo, libre na. Register? Hindi na ka Paano mag-add-on. Paano pagganahan yung volatility alerts? Nandito na. Paano magbasa ng magandang movement or extreme movements daw? O, nandito na. Halos kompleto na. Kompleto na. Ang problema na lang talaga is yung trader kung papanoodin niya yan o hindi. So ako guys, lahat yan pinanood ko. But maski hindi ako kasali ng Wow Powers ng B, binigay ng kapatid ko yung account niya. Alam ko guys, alam ko na. Pinanood ko pa rin. Bakit? Kasi dagdag din yun. Baka
Baka yung alam ko, kulang. That's why palagi lang nanonood. You need to enhance. Hindi ka lang mag-i-stay doon. So nandito, dagdag mo to. Ito, libre lang din to. Libre lang to pag sumali ka sa PU Prime. Ngayon, kung di ka sumali dito, hindi to libre. May bayad talaga yun. Pwede ka namang, kunyari gusto mo talaga gamitin sa XM. Yes, pwede naman. Ilagay mo yung auto charges sa XM, pwede. Ang problema, magbabayad ka kay auto charges. May bayad. So, may mga signal siya dito na gusto mo gamitin kay XM. Magbabayad ka nun. Bibayaran mo yung signal na bibigay niya. Because you're not using PU Prime. Pwede naman, pero may bayad. Pero kung PU Prime user ka, libre lang yan. So, nandito siya sa tools. Ayun, auto chartist. Ayun. Nandyan siya. Ano pa bang bibigay ni auto chartist sa'yo? Is, to. Explain ko na rin. Kung di ka pa auto chartist, res. Ito yung bago ngayon, yung X-Trader. Kunyari, gusto mo lang marunong ka na. Magaling ka na. And maliit lang yung kapital mo. Pwede ka bumili dito ng $160 pero bibigyan ka niya ng account. Payment $160 pero bibigyan ka niya ng account worth $10,000. Pero tandaan mo, may trading goals to. You need to be consistent. Pwede ka matalo. Pero not more than 10%. MP4 plugin is truly revolutionary. Not more than 10%. Pero, pwede kang matalo, not more than 5% pala. Pero ang talo mo is not more than 10% per trade. Dapat i-set up mo na lang yung stop loss mo na hindi lalagpas sa 5% or 10%. Yun. Pero magkakaroon ka ng $10,000. Bibili mo lang siya ng $160. Oh, magkano ang difference niyan? $160 lang. It's almost 7 to 8,000 pesos. Bibigyan ka niya ng portfolio mo na worth 1 million, kalahating milyon. Biro mo, 8,000 pesos lang nilabas mo, pero bibigyan ka niya ng capital na worth kalahating milyon pesos. O, yan yung binibigay niya ng isa. Ito yung bago. Paano ang profit mo dito is ito. 80% ng profit mo sa'yo. 20% kay PU Prime. Even though Sila na magtitrade yan. Sila na magtitrade, coach. ikaw magtitrade niya, binibigyan ka lang niya ng magandang kapital. Kalahating milyon. Bibigyan ka niya ng kalahating milyon sa 8,000 pesos mo na account. Bumili ka lang ng account worth 8,000 pesos pero meron $10,000. Pero be sure, doblehin mo yan. Kunyari, doble mo yan. Yung profit nito, yun yung mawithdraw mo 80%. Ganun. So, mas mabilis. Bibili nga ako eh. Bibili ako nito. Hinihintay ko lang yung 160 ko sa account ko. Ayaw ko maglabas ng pera. Pero kaya ko naman ipunin yun dito. So, ano pa ba yung mabibigay nito? Ito pa isa. 100% deposit bonus. Kunyari, ayaw mo naman bumili yung kalahating milyon. Ayaw mo nun. Kasi nga may rules. Ito naman, bibigyan ka niya dodoblehin niya yung pera mo. Kunyari, naglagay ka ng $1,000. Pag nag-deposit ka, dito, using this button ito, 100% bonus using this button.
gagawin yan $2,000. Pero tandaan nyo, hanggang 5,000 lang. Gagawin diyang 10,000 yan. Mas malaki pa dito, 10,000 na lang ang idadagdag niya. Kunyari, 6,000. Hanggang 10,000 pa rin. Kaya 5,000 ka lang. Yan ang maganda dito. Idodoble niya, get up to 10,000 deposit bonus. So, idodoble niya hanggang 5,000, gagawin niyan 10,000 yan. Kung magkano, kunyari $100. Pinasok mo, gagawin niyan $200. Yan. So, ano pa ba yun? Is ito. Ito gusto ko. Kaya ako nagka-copy trading. Because of this. Naglagay ako ng pera. Meron akong paunahan kami ng mga copy traders. $8,000. Pag nakuha ko to at ako'y una, magkakaroon ako ng $8,000. Kaso maraming kalaban dito as in. So yung mga kalaban ko dito, malalaki din ang lot size. Mas malaki pa sa akin. Yung pag nauna ka dyan, naunahan mo silang lahat, every month, meron kang additional $8,000. Tapos, meron tayong words for signal providers and copiers. Meron pang additional na gamit. Mga laptop, mga cellphone, saan ba yung nakikita dito? So, wala, hindi nakikita. Ini-email lang pala sa amin yun. Kasi kasali na kami. So, yun, kung nagka-copy trading ka na, nagpapag-copy trading ka, ito yun. Yan. Dati 10 lang, ngayon nasa 20 na sila eh. Tumadami na. Pero yung iba Coach, dito, okay. Diyan ba ang kapito? Okay. Saan pang ba makita pangalan mo? sorry, di ko turo. Coach, paano ako, Coach? Di ko talaga, ngayon ko lang na set up yung computer ko. Ito gawin ko. Ito lang ituturo ko kasi kasama to sa trabaho ko. Accounts. Type account, open account. Gusto mo copy trading. Piliin mo to. Popular copy trading. Ayan. Tapos standard, then USD, then yun. Makakapag-create ka na ng copy trading account. So I'm not really recommend this because against to sa tinuturo ko. Ba't ba ako nag-effort kung magpapaka-copy trading ako? Ang gusto ko kasi dito is matuto talaga kayo. And I really hindi ko talaga gusto yung kinakopyahan ako ng kilala ko. Yung nakikita ko. Kasi inisisisihin ka. Kasi dati ginawa ko na yun, nanisi ako eh. So kung ginawa ko yun, pwede rin magawa ng ibang tao yun. So, yun. Ayan. So, ano pa ba gusto nyong malaman? Ayan, nasabi ko na PU. Paano ako, Coach? Patulong ako ulit. Ito, guys. Ito lang. Ngayon gusto nyo pumasok ng PU Prime, ito dapat gagamitin yung link. Para under kayo sa akin. Guys, maraming idea. And sino yung nagpasok sa inyo, siya yung tutulong sa inyo. Because sila yung nakakakita sa accounts nyo. Pag pumasok kayo sa kanila, nagkakaroon sila dun. So ako, pwede ko naman kayo tulungan pero not directly. Kasi hindi naman kayo under sa akin yung account number nyo, hindi ko kontrolado. Makukontrol ko lang yun basta under kayo under my name. Pero kung hindi kayo under ng pangalan ko, hindi talaga. I-send mo yung Coach, ha? Ang tutulong sa inyo talaga yung sino nagpasok sa inyo. Dapat nga yung, di ba kasi gaya nga nasabi ko, dapat yung
Yung nagpapasok sa inyo sa B, dapat marunong din yun. Ayun, para turuan kayo. Anyway, mahirap sa umpisa talaga. Kala ko dati, madali ang B. Madali ang B. Madali ang ang trading. Kasi buy lang. Pero as far as I upgraded myself, ang dami pala. Sabi ko, ang dami. Kala ko ganun-ganun lang. Hindi pala. So, ayan, nabigay ko na sa group chat yung link ko. Pwede kayong hindi sumali. Okay lang, walang problema. Tutulungan ko pa rin kayo. Pero much better kung under kayo sa akin. Matutulungan nyo rin ako. Right, Ayan. coach. Si Apple, mag-register na yun si Apple. Ayun. O, sige, ano yung Coach, tanong? last coach, coach, paano ako nang set up ko lang ng computer ulit? Oh. Kasi dati sa laptop ni Apple yun, ginagamit na ni Apple yung yung laptop na set up ko ng auto chartis. Oh. Ito yun, di ba? Hmm. Sa login. Ito yung login ko. Tingnan ko nga yung icon. Patingin yung icon. Hindi ko makita. Okay, sige, tama. Sige, login. Tingnan ko yung down, lower right. Lower right. Hindi yan, kabila. O, connected ka na eh. Pero di ko makita yung auto chartis. Install mo muna. Na-install ko na siya. Kasi ini-install yan eh. Okay. Sige. Okay. Sa laptop nga yan. Diba nung nilagay mo yung sa mo, in-install mo rin? Yan, next lang. Ito na yung bagong Sage Master natin. Kasi problema sa Sage Master niya. Yan, I accept. Yan. Yan, tick mo lahat. Yan, sige. Okay, install pala. Hindi ko sinisiraan yung biya, pero yan kasi libre eh. Alam ko Oo naman, nga. yung sabihin nyo may monthly. Hindi nga coach kung hindi ka naman kita makilala kung hindi dahil sa BE. Kung hindi lang kung nakadirekta ako sa iyo, hindi nakasana kami na pumasok sa BE, nagbayad pa ng malaki. Pwede nyo naman ako makikilala. Mahirap ako makikilapin. Yun nga. Kaya nga, ang laki ng binayaran ko tapos ngayon mag-add-on pa ako ulit daw para maka-access sa Ganun kasi yun eh. May subscription sila. And kung nahirapan kayo doon sa live trading ni Coach Kit, yun talaga, hindi kayo makasabay sa kanya. Yun yung mahirap. Yung referral code, ito yun, no? Yan. Yung, ano yun? Kaya alam nyo yung mga student ko, yun yung mga Ayan! Nandito na. Ayan. I-signal ka na. Okay ka na. Di ba ganun lang kadali? So sa umpisa lang talaga mahirap. Ganito, bigyan ko kayo ng konting advice about trading. Sa totoo lang, lahat ng emosyon, mararamdaman mo dito. Pero once you understand your emotion, dun talaga maiiwasan mo na matalo ng malaki. Once you understand your emotion. Bakit? Because you can limit it eh. Nafo-focus mo na yung sarili mo,
You understand yourself. Ako, hindi ko ma-pinpoint to sa inyo because hindi naman tayo pare-parehas. Meron, meron akong kakilala, sobrang aggressive, sobrang agresibo talaga sa market. And pag enter niya ng market, malaki yan, malaki din talo niya. Nahihirapan siya, nalulungkot siya pag natatalo. Kasi ang laki din ng talo talaga niya. So that's why nabuo yung 10 common mistakes because of that. Yung mga nakakausap ko, Halos tamaan ako dun lahat ng ano mo. Nasa sasakyan kami. Tapos nakikinig si Apple. Tawang-tawa kami. Mag-stop ka muna. Lahat na talaga na ano niya. ganun talaga. Pag di ka tumigil, kasi pinipilit mo eh. Pipilitin mo yung sarili mo eh. Parang yung sabi ng isip mo, ay ng puso mo, sabi ng puso mo, sige sayang eh, kasi emotion ka na eh. Kaya lang ko babawi eh. Pero yung isip mo, sinabi na, downtrend eh. Pero naglalaban sila, bike eh. Hindi tatamaan yan eh. Ganun ka na. Tama, Actually, tama. may ganun talaga ako dati. Pero ngayon wala na. Ngayon, Nalulungkot. yan yung ano ko ngayon. Tao pa rin naman. Kaya Nalulungkot. talo ko palagi. Ayun lang, stop talaga. Don't, pahinga muna, 15 minutes, 30 minutes. Alisin mo yung isipan mo doon. Sa totoo lang, out of the market. Ako ganun ako. Hindi naman ako perfecto, natatalo ako eh. Baski maliit lang yung talo ko, $2, $10, I felt bad pa rin. Napapanghinaan pa rin ako ng loob. So, papahinga muna ako. Exercise, jogging, kung ano-ano, kung anong gagawin ko. Basta mawala sa isipan ko. Then, uupo ulit ako sa upuan ko, assess myself. Pag hindi pa rin, pag wala pa rin, ganun pa rin, nunod ako ng mga YouTube videos. Alam mo, papanoodin ko yung mga inspirational na trader. Ang ganda ng mga istorya talaga nila. Ang dami nila. Hindi mauubos yung YouTube video na yun. Hanapin nyo. Yung sino-sino sila. Iba-iba lahi. Indiano, Arabo, Amerikano. Marami. Pilipino, meron din. Pero lahat yun, hindi ko pinaniniwalaan. At least ma-divert yung ano mo. Oo. Inaano ko lang yung sarili ko. So, tapos, ay, mukhang masaya na ulit ako. Dadagdagan ko na lang ulit yung knowledge ko. Makikinig ako kay yung bagong vlogs niya. Yung bagong YouTube video niya. Kikinig ulit ako sa kanya. Pakikinggan ko siya. Kung ano sasabihin niya. That's why, importante yun, yung mga ganun. So, dito kay PU Prime, wala siya nun. Pero kay Vantage, meron. Nung nasa Vantage ako, everyday may nagsasalita dun na professional trader. Magsasalita lang siya about sentiment ng mga trader about dito sa news na to. Guys, look for this news. You need to stay away from the market because it will be going wild. May mga ganun yung mga trader. Pero kasi si PU Prime, ito lang yung pangit kay PU Prime. Hindi naman perfecto rin. Even though maganda yung mga promos, yung mga benefits, and yung spread niya maliit lang din talaga. 0.01 lang din. Minsan nagpo 0.02. Even though, mababa pa rin yun compare sa ibang broker. CPU Prime, wala siyang katulad nung kay Vantage na may nagsasalita everyday. Hindi nga everyday, time to time nga eh. Chinese, Vietnamese. Ganun. O ang daming trader na parang professional trader sila na binabasa lang nila yung news, then makikinig ka lang sa kanila. Meron ganun kay Vantage. Pero si PU Prime, wala. So, ano naman yung maganda kay PU Prime? Ito, katulad ko, kung sumali kayo sa akin, may coach dyan kayo na makakausap. That's why, yan yung advantage kay PU Prime. Itong mga benefits niya, yan yung mga promo. So guys, kung ayaw nyo pa mag-live trading,
click my link. Demo lang kayo. Demo. I'm not Thank you, recommending Coach. Thank you, pasok Coach, agad yung pera for nyo your dyan. time again. Salamat ng marami, Coach. So, 2 oras na tayo nag-uusap. Medyo pagod na rin. And, Tubig, kasi namamaos na. oo nga napapagod na eh. Ganito na lang. Chat nyo ako guys, pag may question. Panoorin mo to, Rez, about market structure, masterin mo yon. Yun talaga yung basic knowledge na kailangan mo. And, after na basic knowledge, price action, psychology, meron ako doon sa YouTube video ko, YouTube channel. You need to watch that. Tapos pag meron kang hindi naintindihan doon, you can ask me. Chat lang muna. Then pag gusto ko talagang sabihin sa inyo at gusto ko talaga paintindi sa inyo, we're going to have a session again. Ayun. Thank So, you, Coach. Thank you. Goodbye Salamat, Coach. guys. Bye-bye. Salamat. Bye. Bye-bye, Coach.